Welcome to Express Info. Once we reach 200K subscribers, we will be having an incredible giveaway. One lucky winner will score the ultimate prize, the Rise Nitro basketball shoes, Wow! promoted by Kai Sato himself, the latest Puma ambassador. Subscribe, share, and comment anything positive about Kai Sato for your chance to win these exclusive kicks. Get ready to rise above the competition. Good luck and stay tuned for more exciting content. Kai Soto, buwis buhay para sa bayan. Grabe ang pinakitang puso sa game versus Angola. At sa isang play, ay dito pinakita ni Kai Soto ang kanyang puso. Isang buwis buhay na play na hindi na niya dapat gawin dahil galing pa siya sa injury, pero nagpapakamatay talaga si Kai Soto dito sa play na ito and he was successful. Galing ito sa isang pick and roll play between Kai Soto and Sergio Perez. Maganda ang intention ni Sergio Perez pero off-balance na si Kai Soto nang natanggap niya ang bola. Ginulangan pa ng Angolan player at may konting bangga at tuluyan nang natumba si Kai Soto. But Kai Soto did not give up. Pinulot niya ang bola and he protected it while lying on the floor. And this is a very dangerous play. Tingnan mabuti ang likod ni Kai Soto dito. All his power and weight ay nasa kanyang lower back, the same place na nagkaroon siya ng injury when he played sa NBA Summer League. He could have easily given up, pero pinili ni Kai Soto to dive for the loose ball at hindi talaga siya sumurrender. Until pumito ang referee, and he was rewarded with a foul. Let's take a look at it again. Tingnan nating mabuti dito ang tuhod ni Kai Soto. Ito ay isang potential injury. Talaga ang kanyang tuhod ang unang lumapat sa sahig. Pero hindi ito ininda ni Kai Soto. Ito ang puso at tapang na hinahanap-hanap sa laro ni Kai Soto. Ang energy na ganito ang kailangan ni Kai Soto every play to be successful. Yes, merong risk sa injury, pero ito lang ang tanging paraan upang mababatak ang kanyang katawan at mag-develop ng isang fearless personality na hindi matatakot kahit sa mga injury. Maganda ang nilaro ni Kai Soto, but it was not enough to beat the rampaging Angola team. Maganda kasi ang depensa kay Jordan Clarkson and well-scouted na ang ating bread and butter play at walang ibang ginawa kundi pabalik-balik with the same play kahit na hindi na effective. Panalo sana tayo kung nagkaroon pa ng mga alternative plays and in this game kahit alam na ni Coach Chet Reyes na unstoppable si Junmar Fajardo sa ilalim ay hindi man lang pinaposte when the Gilas needed it the most. Pero ganun talaga ang style ni Coach Chet Reyes, kaya talo tuloy. Kaya it is imperative for Gilas to beat Italy next game and hope that Angola will lose to Dominican Republic upang magkaroon ng three-way tie ang Angola, Gilas at Italy. And in that scenario, ay magkakatalo na lang sa point system at ang may pinakamataas na quotient ay ang makakapasok sa next round. Samantala, ipinakita ni Thanasis Antetokounmpo na kayang makamit ng Greece ang tagumpay kahit wala ang kanyang kapatid na si Giannis. Siyempre, iba yun na wala sila. Parehong mahusay na manlalaro sila. Pero ang malaking bagay ay sinusubukan namin na punan ang kuwang at takpan ang kanilang pagkawala. Yan ay ayon kay Thanasis Antetokounmpo. Iba pang miyembro ng pamilya Antetokounmpo ang umangat para sa Greek sa pagsisimula ng World Cup. Si Thanasis Antetokounmpo ay nagpakita ng kakayahan ng Greece sa kabila ng pagkawala ng kanyang kapatid sa FIBA World Cup na ito. Kahit na hindi naroon si Giannis, nagtagumpay ang Greece sa pamamagitan ng balancing opensa kasama na ang matatag na depensa at iba pang mga aspeto ng laro. At nakuha nila ang 92-71 na tagumpay laban sa Jordan.
At ang labang ito ay nagbukas sa kanilang kampanya sa Group C na may mataas na antas ang kanilang nakuhang tagumpay. Bahagi ng starting unit, kinuha ni Thanasis ang bola mula sa kalaban 15 seconds matapos nagsimula ang laro at pinagtibay ang unang kalahati ng laro sa isang block na nagpabilib sa crowd ng Mall of Asia Arena. Natapos ang laro at ang Milwaukee Bucks forward ay merong 9 points, 5 rebounds, 3 steals, 1 block at 1 assist sa 18 minutes of effective action. At ipinakita ng 31-year-old na forward na sinusubukan lang nilang palitan ang pagkawala hindi lang ni Giannis na nagdesisyon na magpahinga muna matapos ang operasyon sa kanyang tuhod, kundi pati na rin sa isa pang kapatid na Antetokounmpo na si Kostas. Si Thanasis ay nagpahirap din para kay Jordan naturalized player na si Rondae Hollis Jefferson sa depensa sa ilang bahagi ng laro. Ngunit nararamdaman ni Thanasis na mas kaya pa niyang magbigay ng mas marami pa para sa mga susunod na laro. I think I can definitely play better. My game is to always be steady, always never look back, and always be ready, and then we'll see. At kailangan niya ito dahil makakaharap ng Greece ang malakas na Team USA sa Lunes ng gabi. We got to just figure out who matches up with who and figure out our rotation. That's up to coach. We just got to give everything we have. At yan ang sinabi ni Thanasis. At ayon naman kay Coach Steve Kerr, ang coach ng USA team, na ipinakita ni Paolo Banchero ang kalaliman ng kakayahan ng Team USA. Nagtala si Paolo Banchero ng 21 points sa 54 points ng bench ng US team laban sa New Zealand. Si Paolo Banchero ay nagpamalas ng kalaliman ng kakayahan ng Team USA nang siya ay maging pampasigla sa kanilang 99-72 na panalo laban sa New Zealand nitong Sabado ng gabi sa Mall of Asia Arena, na nagbigay ng magandang simula sa kanilang kampanya sa FIBA World Cup 2023 nang may mataas ang antas ng tagumpay. At dahil sa kakulangan ng starter sa kanilang mga tira, na nag-iwan sa kanila sa isang maagang 10 points na pagkabaon, pumasok si Banchero at nagbigay ng bagong energy sa koponan sa pamamagitan ng mahusay na opensa at matinding lakas laban sa mga Kiwi. Dapat tayong kumilos. Ako at ilang iba pang mga kasama namin na galing sa bench, itinatampok namin ang aming sarili na kapag kami ay pumapasok mula sa bench, kami ay magpapabilis ng takbo at kung nagsimula kaming mabagal, kailangan naming magpabilis. Sa tingin ko, nagawa namin yon. At yan ang sabi ni Paolo Banchero matapos ang laro. Ang bituin ng Orlando Magic ay nagwakas ng may 21 points na may 8 of 10 shooting kasama ang 4 na rebounds, 4 na blocks at isang assist sa loob ng 19 minutes of action. Binigyan din ni Paolo Banchero ang kanyang opensa sa pamamagitan ng kanyang back-to-back triples na nagbigay sa koponan ng 74-58 na abante. That's it for now, guys. Pero bago kami magtatapos, ay huwag kalimutan na huwag magpahuli sa mga pinakabago mga kwento at balita ng kasiyahan at tagumpay. Bahala na ang mga marites dyan. Basta kami ay handang maghatid ng tunay na inspirasyon sa mundo ng sports.